Salamat po sa mga nag-suggest kung paano ito lutuin. Hi guys! Nanguha ulit ako ng mga kastanyas and ang dami pa rin akong nakita. Ayan na, ang dami kong nakuha. So, samahan niyo ako. Tuturo ko sa inyo kung paano ko siya lulutuin. So, marami nag-suggest sa akin na huwag na dapat siyang i-boil, diretso ng roast. So, i-roast natin siya diretso. So, tingnan natin. Ang first step, kailangan i-check daw muna kung may mga bad dito. So, lalagyan lang natin ng tubig. So, ito. Ang dami lumutang! Sabi kasi nila kapag lumutang daw, pangit daw yon. So, ayan guys, kita nyo ang daming mga lumutang. Yung mga lumulutang daw, pangit daw yan. So, mga either walang laman. So, ang daming sila. Tanggalin natin lahat ng lumutang. Ayan. Ayan. Halos nangalhati siya. So, ito na lang natira. Out din yan. So, ito na lang natira, guys. So, game. So, ayan. After nating ma-separate yung mga bulok dun sa mga okay, so, ang next step naman natin is lalagyan natin siya ng cross. So, para lagyan siya ng cross, ganito lang. Hihiwain na siya. Ito yung medyo matrabaho. Ayan. Alalay lang sa cross. So, meron na siyang cross. Ayan. So, lahat ito lalagyan ko ng gano'n bago natin siyang i-roast. Yung purpose daw nito is para kapag ni-roast mo siya, hindi siya puputok kasi sarado siya. And kapag na-roast na siya, mas madali siyang balatan kasi medyo matigas yung balat nito eh. So, ayan. So, ito na guys. Nalagyan na natin ng mga cross lahat ng mga kastanyas natin. Medyo dumami pala siya kasi meron pa palang nakatabi doon. And sinama na rin namin para isang lutuan na lang. So, mapapansin nyo, ang daming na-reject. Pero okay lang yun kasi ang dami rin naman namin kinuha, diba? Tapos yung mga yun kasi mga wala ng laman sa loob, kaya lumutang. So, ang next step natin, i-roast natin siya. So, yan. Lagyan lang natin siya dito sa pan. Nagkalatin lang natin. Tapos, lalagyan lang natin siya sa oven. Ganun lang. Mga 20 minutes siguro, tapos mga 200 degrees. So, yan. Tingnan natin kung success. So, yan. So, naka 20 minutes na guys, and tingnan natin kung okay na siya. Ay, parang mga bumuka na. Medyo mainit. Ayan. Parang okay naman. So, tikman natin. Tingnan natin kung okay siya. So, ito na yung second batch natin ng kastanya. So, nung unang vlog ko, pinakita ko saan ko siya kinuha. Pero di ko pinakita kung paano siya niluto. So, ngayon, ito yung pagluluto, di ba? So, ito na. Ni-roast ko lang siya. Hindi ko siya pinakuluan. And, tingnan natin kung okay. Yung last time kasi parang hindi masyadong, parang okay lang. Ito wala ding asin. So, ayan. O, di ba mas madali siyang buksan kapag ayan, nagsura ng kastanyas. Mainit, actually. Harap. Medyo mas crunchy siya, hindi katulad nung dati. Pero mas gusto ko to. Tapos, hindi siya hindi siya maalat. Kasi yung last time parang ayoko nung may asin eh. Parang ito mas okay pala na wala. Salamat po sa mga nag-suggest kung paano ito lutuin. Tapos, kung ano yung lasa niya, lasa siyang kamote. Ganun yung lasa niya, kamote. Oo, actually. Ayan. Ito pa isa ulit. Ngayon alam ko na kung bakit siya mahal. Kung bakit pala mahal ang kastanyas. Kasi ang hirap pala niyang gawin. I mean, ang hirap niya from pupulutin mo, isa-isahin mo, tapos hindi lahat okay, may mga pangit din. So, ayan. Init. Ayan po. So, nakakatuwa na may nakakakain ako dito ng kastanyas. Kasi dati tuwing Pasko ko na to nakakain sa Pilipinas. And madalang pa kasi medyo mahal talaga. Parang isang ganun lang mahal, sobrang mahal na parang magwa 100 na yata, isang tasa lang yata yun. Anyway, thank you po.
Pag nakakuha pa ulit ako ng mga kastanya, so mamimigay ako sa mga Pilipino na makikita ko dito. Kung pwede ko lang iuwi, no? Sayang, no? Mag-uwi ako nito. So, yun po. Thank you po sa magsama sa akin ngayong vlog. Bye-bye!